government ID, walang boyet na nakalagay sa aking government ID. At yun yung proof of identity mo. Either yung passport or yung driver's license, nahuli ka. Di ba? Boyet, sino si Boyet? Tapos, di ba? Okay. So, bawal po siya ang paggamit ng alias, depende kung Tagalog-English, pero ito ako, bawal po siya for formal documents. Yes. Kapag pipirma ka ng kontrata, kapag identification mo, government IDs mo, lahat ng mga bagay na Isipin mo lahat ng mga government offices na meron kang ID. At TIN, yun, tax identification number. PhilHealth, driver's license, Yes. passport mo, Ang especially, diba? bawal yung mga yan. Oo. So, pwede yung paggamit ng alias o ano mang ibang pangalan, oo. for Literary, cinematic, cinema, radio, television, sports. Yan. Okay, so para lang malinaw po tayo. Mhm. Yung Facebook page nyo, pwede rin siyang gamitan ng Yes, mga hindi yun bawal. Kasi Hindi yun, yun bawal. hindi naman government platform yun. That's private. That is a community. Pwede doon, di ba? For example po, mabilis ang wrap up Mhm. lang, pag po may security concern ka Ayan. at pipirma ka at ayaw mong ilagay yung totoo mong pangalan doon, pwede po bang ilagay yung alias pero mag-a-attach ka ng second document to prove na Kasi ikaw yun? kagaya nun, ano ba yung alam ba, bibili ka ng lupa. So ano bang security concern? So hindi mo papalitan kasi hindi mo pwedeng ipirma doon. Titignan kasi ng Register of Deeds kanino ililipat, tapos nakalagay doon ay Noel Aquino. So paano ko masasabi na akin yun? Pagka tinanong ako kung sino ako, kumbaga ang aking ebidensya ay aking mga government IDs. So paano ko mapapatunayan na akin yan? Di ba paano mamanahin niya ng aking anak? Di ba? So magkakaroon ng kaguluhan. Di ba? And I ask that question kasi nga, yung mga bayani nga natin before, gumamit kasi sila for their security concerns yun, partner. Ibang konteksto. Iba na naman yun. So we're just focusing dito sa mga normal na tao katulad po natin na walang confidential funds, partner. Kaya nga, ito yung batas for us. Kaya nga yung kwento sa likod nitong batas ay mahalaga kasi hindi siya nagsimula sa ating Philippine Revolution. Nagsimula siya doon sa Mga Chinese practice daw o common practice dati ng paggamit ng maraming pangalan. So yun yung kumbaga sinusubukang tugunan nitong batas na ito. Dati kumbaga nag-evolve na nga yung batas, kasama na yung mga makabagong gamit ng mga aliases at ng mga ibang bansa. Paano po ang testimony ng mga witness sa isang sensitive po na case? Can they use it? Hindi. Nila. Hindi pa rin, partner. Kasi kung tutusin mo, kailangan na kumbaga, kung may yung witness karaniwan in relation sa isang kaso. So, paano mako-confront ni respondent yung kanyang accuser o yung witness against him or her? Kung alias yung mga nakalagay. Oo, kasi paano mo i-impeach? Halimbawa, yung, kumbaga, si Liza, ako na lang, Noel Del Prado pala, may kaso pala yung perjury. Dahil hindi ko ginamit yung ito kong pangalan, paano nila matetest yung credibility ko? Nahuli na yan, nagsisinungaling dati. May criminal case na yan. So, kung itinago mo yung pangalan ko, pwede ang itago, halimbawa, yung totoo kong pangalan sa media. Kasi baka meron malta sa mga story sa aking buhay, pwede yun. Pero in official documents na, kumbaga, at karaniwan nga, even partner Korte Suprema sa mga sensitibong kaso, halimbawa, rape ng minors. Meron tayong Supreme Court guidelines na nire-redact, binubura yung kanilang pangalan at pinapalitan ng AAA, XXX. Yes, tama yan. And even yung pangalan ng, halimbawa, ng perpetrator kasi, halimbawa, anak niya. Pero concealment of identity na kasi yan for protection. Hindi siya paggamit ng alias. Hindi siya alias, hindi siya. Kumbaga, doon makikita natin na totoo namang may gamit at totoo may lehitimong gamit ng pagbibigay proteksyon sa totoong pagkakakilanlang true identity of certain witnesses, certain victims, or even certain perpetrators. Sa ngayong partner ay 1:30 na po.
Na-miss lang talaga namin kayo, guys, to the point na ayaw namin Dumaldal ng dumaldal. Ayaw talaga namin, Your Honor. Pero kailangan po natin mag-suspend ng session. Baka maging aking pangalan, bansa partner alam ko hindi mo to kilala, si Apeng Daldal. Narinig mo na ba yun? Pangalan niya na artista. Naku, kanina pa ako clueless sa mga alias ng mga tao, partner. At malalaman natin yung mga nagre-react o kilala nila si Apeng Daldal. Naku, titignan Malalaman natin. natin edad nila. Oh, sinona Damian yan si Juscelino. But anyway, Sigurado ako, Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina o kilala nila Opo. si Apeng Daldal. 1:31 na po mga kapamilya, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, basahin po natin lang po sa inyo mga katanungan. At yung po mga mensahe sa live stream po namin. Pero kung naisip pong padala niyo mga mensahe at katanungan sa aming hotline, ang aming pong numero 0919-278-3000. Kung nahihiya po kayo, ilagay dyan ang totoo po ninyong pangalan. Maglagay kayo ng alias, ganon. So, huwag po Tatanggapin po natin. tatanggapin natin yan mga kapamilya. Your Honor, wala po tayong magiging objection doon, Your Honor. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay din kami sa ilang mga paalala. Huwag kayong bibitiw. Pabalik po ang Hello Poging. At Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga chikiting ang hindi kompleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan, Kailangan ng gabay na maasmahan. ako po si Master James Alejandro. At ako naman po, si Ate Lem Sturla. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan. gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members. Yan, importante kasi namin. Attorney, try ko natin kapag-ugnayan na ang Philippine National Police sa ibang ahensya ng pamahalaan maging sa mga foreign counterpart ito para imbestigahan ang kumano yung mga online threat na maaaring magbanta sa kaligtasan at sa pakalaan ng mga menor de edad higit sa mga online groomers. Particular na doon sa mga naghihikayat na gumamit ng ditahan pamamagitan ng mga online games. Ito nito ng mga ulat ng may grupo ng mga online groomer na naghihikayat sa mga kabataan na gumawa ng mga mararahas na gawain. Ay Deputy for General Jose Melesio Tapos Jr. lumabas sa illegal na investigasyon na ginabackground check kumano ng mga groomer ang mga target ng menor de edad at tinuturuan ang mga ito ng Continue parang for 100 meters, then turn left onto Pacific Avenue. ang law na operasyon sa impluensya ng mga ito na pininiwala ang mula sa ibang bansa. Pero sinabi nila katabit na posibleng karamihan nila ay mga Pilipino. Samantala patuloy naman ang panawagan nila katabit sa mga magulang na palaging bantayan ng anumang online activities na kanilang In mga 80 anak meters, at turn agad left onto i-report Pacific Avenue. mga kailangang individual o aktibidad na kanilang nakakaharap sa social media o iba't ang mga In online 40 meters, platforms. turn left. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marilyn Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Mars. In 100 meters, turn right, then your destination will be on the right. Yan si Attorney Noel Del Prado. Partner, meron akong seryoso
seryosong tanong. Yes, Mark. Pero bago po yan, welcome back po mga kapamilya. Nanonood po kayo sa DZMM, Radyo Patay, Teleradyo, at Radyo Patay. Kasama niyo po. Liza Aquino. At Attorney Noel Del Prado. Yun ang tanong ko actually, partner. No, di ba ikaw ay may libro? In 40 meters, turn At right. gumagamit ka ba ng pseudonym sa mga literary pieces mo? Pwede, pero hindi ako gumamit. Oh, okay. Pero saan mo nakasimbol? Sige, only. Kailangan kailangan tanong kay Marilyn. You cannot go inside. Si mama mo rin. Here. Oo, Your meron destination din is on akong the pangit right. na nickname. Galing sa nanay ko. Hindi talaga How ako much actually. 166. Ibubulong sa I-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paano po?